Welcome back to the program where public matters. Noong taon 2025, buwan ng Hunyo, hindi na bago sa ating kaalaman na nagkaroon na ng oil price hike sa bansa na kung saan umabot sa 5 piso ang dagdag presyo kada litro ng petrolyo. At dahil pa rin ito sa tensyon na namamagitan sa Iran at Israel. At ngayon, nararanasan ulit ng bansa ang patuloy na pagtaas ng presyo sa petrolyo. But this time, our country is experiencing a massive oil price hike na kung saan umaabot na mahigit 20 pesos ang dagdag sa kada litro ng petrolyo. Kaya naman, ang tanong ng bayan, paano ba makakabangon kung patuloy ang pagtaas ng mga presyo? Here are the matters we need to put on the table. Joining us tonight is the spokesperson of Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Welcome to the program, ASEC Irene. Thank you very much for inviting us, Attorney Migs, and magandang gabi din sa iyo. Alam kong busy ngayon, lalo na krisis ngayon na panahon. So very all hands on deck ang inyong department. Kaya salamat sa pagbigay nyo ng oras para makausap kayo at malaman ng mga nakikinig sa ating programa kung ano po ba ang mga programa natin. But let's get to it first, no? Kamusta ba ang department ngayon na ganito ang mga nangyayari? Punong abala ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian para matulungan natin ang mga vulnerableng sektor who are most affected dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At dahil nga po tayo ang nangunguna sa social protection, tinitingnan natin na meron tayong mga immediate assistance para ma-caution yung impact ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga pinakamahihirap at mga vulnerableng sektor sa ating lipunan. At isa nga sa ipinapatupad natin sa kasalukuyan ay ang cash relief assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Itong cash relief assistance na ito ay tulong pinansyal, nagkakahalaga ng 5,000 piso at ito ay binabahagi natin sa mga tsuper. Bakit po mga tsuper? Kasi batay sa ating mga conversations with them and the assessment also of the department, sila yung pinaka-apektado. Dati kung yung kita nila 500, ngayon naging 200, yung iba nga, yun nga, negative. So, ang immediate na ginawang assistance ng DSWD is itong sa AX, diba? Matagal na siyang programa. Matagal na siyang programa para talaga sa mga individuals in crisis situation. And ngayon, crisis ng situation. Ang naging identified lang na sektor ngayon na binigyan ng priority because of this crisis ay ang mga tsuper. Ang mga tsuper. Is there anything that we see? Kasi ongoing to eh. Nakikita natin hindi lang sa presyo ng petrolyo ang tumataas. Pati mukhang mga bilihin na rin, no? Do we see any movement within the DSWD na pati ang ibang sektor ay mabibigyan pansin? Well, attorney, ang kagandahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nakakapag-complement yung mga programs and services natin. So, ang DSWD, dahil ang target audience natin ay yung poor, vulnerable, and the marginalized, sila naman yung kinukosyon natin from the effects nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo so that hindi sila sumadsad lalo sa kahirapan. For the assistance to individuals in crisis situation, ito yung lagi nating sinasabi, merong assessment ang aming pong mga social workers. Yes, natukoy po kayo. Kayo ay nai-endorse o nai-refer as individuals in crisis situation, pero kayo po ay interviewin ng aming pong mga social workers. Kayo ay i-assess at titignan din yung mga dokumento na isusumiti nyo. That's how we validate and assess also our program beneficiaries for the AIDS program. So bago po kayo makatanggap ng halaga at bago po ma-dictate, may assessment na gagawin. Kaya sinasabi nila, attorney, bakit magkakaiba kami ng halaga na tinanggap? That's because may assessment na ginawa ng social worker. Ito naman sa crisis ngayon, ang ating focus with the budget that we have, that you have, no, or yung tsuper, yung mga operators, no. May standard ba to or pati yan ay tinitingnan nyo kung ano yung ibibigay na cash aid or assistance sa kanila? Yes, para dito sa mga tsuper, yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, pati mga TNVS, MC taxi drivers, and yung mga service delivery riders natin,
Ang assessment natin ay mag-provide ng initial na tulong which is 5,000 pesos. Yun yung initial. That's the initial kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD tiyakin na magpapatuloy yung At 5,000 assistance. pesos to. Yes, No, walang Attorney bababa Mix. sa 5,000 Walang pesos. bababa dapat sa 5 Ayan, pesos. malinaw po. Wala pong bababa dyan. So kung bumaba kayo, naku, magreklamo po kayo. Pero itong sinasabi niyong ASIC, no, initial. So may mga iba dyan, initial pala to. Ibig sabihin ba, pag natanggap mo na, in 2 weeks, pwede kang luminya ulit. Ano we po ba will- ang limitations? Yes, DSWD Attorney Migs will definitely announce kung kailan yung second tranche nitong cash relief assistance for the drivers. Ngayon kasi tinatapos muna natin the past 2 weeks nag-National Capital Region tayo. Ngayong linggong ito nag-umpisa na tayo sa mga major cities at magpapatuloy yung mga provincial payouts natin hanggang next week, hanggang matapos ang buwan ng Abril. So after that, titingnan natin kung kailan naman na yung second tranche. Pero kung ako, driver, nakakuha ko, makaka-avail ba ako ulit? Yes, Attorney. Ilang beses, pwede pala akong pumila-pila, parang ganon. Kung halaga at kung ilang beses, Oo. ito ay tinitingnan natin based na rin sa Ating assessment inaaral. nga ng Pero ating hindi naman, ahensya. diba, ibig sabihin na tranches. Siyempre, sa mga nakikinig po, diba, pag nakakuha po kayo, meron din mga ibang regions, probinsya po na allocate yon before siguro yung yung department ay makakapag-release din ng second tranche, That's third correct, tranche. Attorney. or Kasi depende rin ano yon man. doon sa available resources natin. Yes. The budget of DSWD for assistance to individuals in crisis situation based on the GAA of 2026 ay nasa mahigit 60 billion pesos. And we've earmarked 30 billion pesos for this cash relief assistance nga for the For drivers. this program. This is throughout the Philippines, 30 billion. That's No? correct, Hindi Attorney. lang to sa NCR. Hindi lang po yan, Attorney. Asek, may mga lumalabas na balita tungkol sa mga reklamo ng mga ilang kababayan natin na pumila daw ng maaga pero hindi naman nakatanggap nitong ayuda. Pwede nyo bang ipaliwanag to in terms of the process at bakit naging ganito ang sitwasyon? Yes, Attorney, una, tayo ay humihingi ng paumanhin sa ating pong mga tsuper na hindi po napasama doon sa listahan na naisumite sa DSWD. Again, ulitin po natin, ang listahan po kasi ay nanggagaling sa mga local government units, gayon din po sa LTFRB. And kapag isinusumite yan sa DSWD, we do a deduplication process to ensure na wala pong magkakapangalan, wala ring double dipping, hindi siya kukubra sa TNVS and then hindi rin siya kukubra sa Minsan may mga NC maling Taxi. spelling pa yan, di ba? That's correct, Oo. Attorney. May mga maling spelling din. Kaya ang ginagawa po natin, hinihingi rin natin yung middle name, gayon din yung kanilang birth date. Kasi batay po dun sa aming experience, may magkakapangalan in the same barangay. Oo. So ang gagawin natin, i-dedupe natin para ma-establish na these are individual and unique names. Ngayon, kapag hindi po kumpleto, Attorney, ibabalik po namin yan sa LGU or sa LTFRB. Yung mga tricycle drivers kasi, sa LGU kumukuha ng prangkisa. So, doon po namin ibabalik. Kasi dun yung records na nila nandoon. Tama, Attorney. Oo. Ngayon, kapag hindi po kumpleto yung impormasyon na ipinrovide sa DSWD, hindi po sila mapapasama doon sa initial payout. But So, hindi talaga siya yung basta-basta na, merong release. Lilinya, pipila na, tapos makakatanggap. May proseso rin pala talaga at galing dun sa LGU. So, sa mga ganitong aspeto, dumiretso na lang muna sila sa concerned na LGU. Actually, Tama po ba? oo, Attorney, tama po yun. But what we did now, under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, is to do health teams. So kami na pumunta sa LGU, kami na pumunta sa LTFRB, kami na actually yung nakipagpulong sa mga TNVS associations, pati sa mga transport network companies, so that we could compare notes. Sa kunyari na ngayon lang na alam na may ganito pala, no, na nakikinig sa programa, na may ganito pala, na tsuper ako, driver ako, na hindi nakita, hindi nakabalita, at ngayon lang nalaman, saan sila pupunta? Sa DSWD office ba? Or sa barangay? Paano natin magagabayan? Yes. Attorney, para dun sa mga drivers po natin na nagtutungo dun sa mga payout sites natin, meron po kaming itinayo dyan ng mga joint help teams o joint help desk. Nandun ang representatives ng local government unit, ng LTFRB, gayon din po ng iba't ibang mga kumpanya that you represent or that you work with. Yan ay to ensure that immediate assistance or immediate
action will be provided to whatever complaints that you will be expressing. Sa lahat to, no, kasama mga probinsya, hindi lang sa NCR to, ASEC. That's correct, attorney. So sa lahat po ng mga payout sites natin. And also, ito yung lagi namin sinasabi kasi ang instruction ni Secretary Rex Gatchalian, we do our work smarter, faster, but with extra care and with extra love. So wag na nating pahirapan itong mga drivers kasi sumasailalim na nga sila sa matinding krisis. Mahirap na nga So tayo ngayon. na yung mag-reach out sa kanila. No. So malinaw na inailatag sa atin ni ASEC Irene ang mga ongoing programs nila para sa ating mga kababayan sa transport sector at iba't ibang mga sektor. ASEC Irene, ano po ba ang inyong reaction sa itong binubuong super committee hearing ng Kongreso para matugunan ang krisis ng nararanasan nating bansa? Well, Natin sa Attorney Migs, bansa. napakaganda itong binubuo na pagdinig para nga po magkaroon pa ng unified action. And it will also strengthen what the President has created, yung uplift, yung unified package for livelihoods, industry, food and transportation, na kung saan nga po nakikita natin how various government agencies of the department complement para matugunan itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan who are most affected by the Middle East crisis. So tayo po sa DSWD, of course, we welcome the creation of the Super Committee. It's an opportunity for us to explain what the DSWD is now doing, Yes. what we intend to do, and what are our recommendations also moving forward. Para lang malinaw, no? Ano ba ang mga programa ng DSWD at ito lang ba na meron ka makukuha lang na cash assistance? Ano ba ang mga programa under DSWD? Well, attorney, like what we always say in the department, ang DSWD po, merong first name at last name. Ang first name po namin ay social welfare. Dito pumapasok yung mga social assistance natin, yung mga social safety nets, yung mga programa na nagko-caution sa adverse effects ng mga sudden shocks or emergencies na nararanasan po ng bawat individual o pamilya. Kasi mahalaga na para hindi sumadsad sa kahirapan ang isang individual, dapat merong mga immediate intervention tayo na iproprovide. So dyan pumapasok yung mga ayuda, yung mga disaster response efforts natin kapag may mga bagyo, may mga kalamidad, yung mga family food packs and non-food items, dyan po pumapasok. But then, ang DSWD may last name po kami. Ito yung tinatawag natin na development, na kung saan nga po namumuhunan tayo sa edukasyon at kalusugan ng mga mahirap nating mga kababayan, particularly the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tinutulungan din po natin yung ating mga kababayan na ma-address ang malnutrition and food insecurity sa pamamagitan naman ng Walang Gutom Program, na kung saan tayo nagpo-provide ng monthly 3,000 pesos food credits para naman po yung mga mahihirap nating mga kababayan na wala pong kakayanan na makabili ng kanila pong pang-araw-araw na makakain ay ma-provide po natin ito. At the same time, capacitating them to prepare nutritious and inexpensive and delicious food for their families. Ngayon din po, meron tayo na mga programa, yung tinatawag po namin na Kalahi Seeds, wherein we use the community-driven development approach. Dito, tinutulungan natin yung mga kababayan natin sa ground, kinakapacitate natin sila so that they'd be part of planning, budgeting, and the execution or implementation of the programs or projects that they have identified. Kasi mahalaga, attorney, na sila po mismo ang tumukoy kung ano yung mga proyekto that would address yung pong mga issues or problems that they are facing in their respective communities. Kaya ito rin po, yung community-driven development approach is one of the interventions that we think would really alleviate poverty. Meron din pa tayo mga iba pang mga programa that again provides intervention like the Sustainable Livelihood Program. Ito, tinutulungan naman natin yung mga kababayan natin na either magkaroon ng maayos na trabaho or makapagpatayo ng maliit na negosyo until it thrives. Kasi ang gusto natin mag-improve din o tumaas din, mag-enhance din yung kanilang capital assets. So hindi lang siya yung mga reactionary, kumbaga, na may ganitong problema ay papasok ang DSWD. Okay, bigay ng cash assistance. May kalamidad, bigay ng cash assistance. Bigay ng mga food, di ba? Meron ng development, nakakalimutan yung development
na mas long term, no? Na-mention nyo, 'di ba, ang Sustainable Livelihood Program. Ano ba tong Sustainable Livelihood Program sa mga ako gusto ko rin ng hanap buhay, gusto ko rin magkaroon ng livelihood. Actually, dito po, dalawa ang tracks ng Sustainable Livelihood Program. The first is employment facilitation, and the second one is micro-enterprise development track. Under employment facilitation, tinutulungan po natin sila na magkaroon ng maayos na empleyo. Pangalawa, naman sa micro-enterprise development track, marami po tayong mga beneficiaries na pinuntahan with Secretary Rex Gatchalian. Dito, meron yung mga mud crabs, nag-engage sa mud crabs. Meron yung mga nag-engage sa coffee making. Meron din yung mga nag-engage sa hito production, gayon din sa bangus production. At iba-iba pang mga klase ng Iba ito livelihood. sa DOLE program, iba rin ito sa TESDA program, 'di ba? This is under the DSWD. Sa pagkakaalam ko, Asik, 'di ba? Yan yung mga minsan na livelihood program, mga magsasaka na bibigyan ng yung mga nets, yung mga yung mga bangka, Yes. 'di ba? Tama. Yung Tama. itong sa mud crab yung facility or tutulungan kung paano kumuha ng capital to purchase. Yes, that's correct. So mostly capital siya. We provide seed capital fund. Seed capitals, yes. But aside from the seed capital fund, we also provide capacity building activities. Kasi mahalaga na bago mo siya bigyan ng puhunan para makapag-umpisa ng negosyo, ay matulungan mo rin siya sa basic accounting. So may ganun din na parang pagtuturo na yung sustainable nga, hindi lang siya livelihood program na bibigay o ito ang capital, ang seed money. Dapat may teachings of how to make your business sustainable. Papasok kayo dyan. Tapos I think binabalikan nyo, no? Every 3 months may assessments kayo or 6 months. Yes, attorney, meron niyang monitoring. Kasi again, SLP is a capacity building activity. So, kinakapacitate natin sila, tinuturuan natin, binibigyan ng impormasyon, and then we provide seed capital fund, and then we monitor. Kasi ang gusto natin, mag-thrive yung kanila pong mga livelihood. Ayan. So, ayan yung sa ating mga livelihood programs sa mga nanay usually, 'di ba, naghahanap mga nanay na hindi lang sari-sari store, no? May mga ibang mga micro businesses. Ano naman tong 4Ps na naririnig natin under the program of the SWD? Yes, Attorney Migs, ito namang Pantawid Pamilyang Pilipino program is an intervention that addresses intergenerational cycle of poverty. Sabi nila, pag mahirap ang magulang, magiging mahirap din yung kanila pong mga anak. Primarily because they don't have access to basic and essential services, kagaya ng edukasyon at health services. So, ang ginagawa po ng DSWD, namumuhunan tayo sa edukasyon at kalusugan ng mga mahirap natin na mga kabataan. Itong mga mahirap na pamilya who we've identified through the listahanan ay napapasama po sa programa kapag sila po ay may anak 18 years old pababa or merong pregnant woman at the time of the enumeration. And of course, the third eligibility criteria there is dapat they're willing sila to comply with the specific conditions of the program. So yung mga bata ay dapat po pumasok sa paaralan, magpa-check up buwan-buwan at gayon din po yung mga magulang ay dapat mag-attend ng buwanang pagpupulong or the family development sessions. These are the conditions of the program. Kaya sabi natin, hindi ito dole out kasi may mga conditions na kinakailangan pong tuparin. Qualifications and conditions, no? Na pumupunta sila dun sa programa, sa pag-assess, it's ongoing. 'Di ba? Parang lagi yatang may pulong-pulong ang mga 4Ps beneficiaries. Yes. Every month, every quarter. That's what we call the family development session. Ito naman, syempre, ang mga senior citizens natin. Meron bang programa ang DSWD para sa ating mga senior citizens? Well, that's correct, Attorney Migs. Meron naman po tayo yung tinatawag natin na social pension for indigent senior citizens na kung saan yung mga 60 years old pataas, yung mga sakitin at mga senior citizens na wala pong tinatanggap na suporta, regular na suporta mula sa kanilang immediate family members, wala pong pensyon na tinatanggap mula sa GSIS, SSS, AFP-SLI at iba pang mga insurance companies. Gayun din po yung walang regular na income ay ating pong ini-enroll at naisasama dito sa social pension program na kung saan nga po tumatanggap sila ng 1,000 pesos kada buwan para matustusan yung kanilang pangangailangan para sa pagkain at gamot. So, hindi ibig sabihin senior ka na, retired ka na, ay pababayaan ka na, no? That's correct. Pero laging sinasabi, Attorney Migs, priority natin yung
walang Walang-wala tinatanggap talaga. na regular na suporta. Hindi porket senior citizen na ako, meron na akong benefits dahil ang priority ay talagang itong walang nakukuhang pensyon, walang trabaho, walang GSIS, SSS, or kung ano man. No? May tanong ako, Asek, no? Kasi marami tayong narinig pagdating sa DSWD sa mga programa, poor, vulnerable sector, di ba? Kung ako, 'di ba, kunyari, nakikinig, kunwari, maisip niya, ako, kasama ko sa poor. Ano ba talaga ang qualifications? Kasi broad yung spectrum nun, 'di ba? Yung pag sinabi, ako, naghihirap, nasa vulnerable sector ako, mangingisda ako. Pero may ibang mangingisda na mas okay, mas kaya yung kita. May mga iba, walang-wala talaga. How do you make sure or how do you identify itong mga qualified individuals to say, nasa vulnerable sector to, or nasa poor, or ano ba ang proseso para sa mga nakikinig sa atin, malaman nila, ay ako pala kasama dyan, ay hindi pala ako kasama dyan. Yes. Meron tayong ginagamit na batayan. In fact, we have a standardized targeting system na kung saan tukuyin natin kung sino-sino yung mga mahihirap sa ating bansa. At present, ang ginagamit natin ay yung community-based monitoring system na galing din sa mga local government units. And then, rinaran yan ng DSWD using the Proximins test. So, we are able to qualify who among are the poorest of the poor, or who among this population belongs to the poorest of the poor. So, natutukoy natin yan. Kasi ang kahirapan, iba rin yan. Meron yung tinatawag natin na food poor at yung income poor. So yung food poor, ang kinikita niyan hindi higit sa around 9,000 pesos eh. And then yung mga income poor, ito yung mga hindi Per higit. month? Yes, Tapos hindi rin higit sa 12,000 pesos naman. So nakikita natin may iba't ibang mga indicators o batayan. At We work iba with to PSA. siya per region din, di ba? Kasi iba ang mga income Poverty incidents, yes, the poverty levels ng, incidents. per region. That's correct, So, Attorney. ang sinasabi niyo, Asek, you work with the local government also, no? Kung paano i-identify ba talaga, sino ba ang mga, ito talagang nandun sa yung poor, na nandun sa poverty incidence levels based on your qualifications. At ngayon naman, para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ano po ang dapat nilang asahan naman na proseso upang maging qualified nga sa mga programang nailatag niyo? Well, most of the programs and services of the Department, Attorney Migs, are well targeted. Ibig pong sabihin, meron na tayong mga talaan kung sino-sino yung mapapasama sa ating mga programa. Halimbawa po, sa social pension for indigent senior citizens, meron po tayong listahan mula sa local government units ng kanilang pong mga senior citizens. And meron tayong tinatawag natin na 3-year projection. So alam natin kung sino-sino na yung magiging 60 years old pataas by this period for planning and budgeting purposes. Para alam po namin kung magkano ipropose namin sa Kongreso para mapondohan. Gayon din po, para sa mga iba pang programa at serbisyo rin ng DSWD, we always say na dapat pumunta po kayo sa mga opisina ng DSWD para kayo po ay ma-assess, malaman nyo kung kayo po ba ay eligible na mapabilang sa aming pong mga programa. Ayan, napakarami po talagang programa ang inilalaan ng DSWD para sa ating mga kababayan. Kailangan lang talagang iparating at ipakilala ito sa kanila. Upang ma-assess itong mga libreng programa, may makakausap tayo mula sa Albay at Laguna. Unahin muna natin si Jessa Padre, isang college graduate mula sa Albay, at ang kanilang pamilya ay dating beneficiary ng programang 4Ps ng DSWD. Good PM sa'yo, Jessa. Good PM po. Kailan po ba kayo nag-graduate at anong kurso na nag-graduatean mo? I graduated po last 2024 po. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education po, major in Animal Production. So mga magto 2 years na, no? May trabaho na ba kayo ngayon? As of now po, I am full-time po, student po. Nag-take po ako ng masteral. Wow, meron pa kayong masteral. So, may mga kapatid po kayo? Ilan po ba kayong magkakapatid? Anim po kami magkakapatid, ma'am. 6. Ikaw panganay? Pangatlo po ako. Pangatlo. So may mga tatlo pa na mas bata sa iyo, no? Kamusta ang Yes po. pamilya ninyo ngayong kinakaharapan natin na crisis?
Since ang kabuhayan po namin is pagtatanim, as of now po, nakakaraos naman po. So ngayon, kasama po natin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD, no? Meron ba kayong specific na katanungan under the program ng DSWD para ma-address po natin at masagot ni ASEC Irene? Yes po. Given that po na hanggang 18 years old lang po ang support po na natanggap po ng isang student po, specifically po financial, for the education and health po. What if po gusto po mag-pursue ng student ng higher education po, ano po ang mga assistance or benefits po na pwede pa po ma-support ng DSWD with regards to that po? Kasi po, di ba, nag-stop na po at 18 yung support po na yun. Magandang gabi sa iyo, Jessa, at maraming salamat sa iyong katanungan. Alam niyo po, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ay nagpo-provide ng conditional cash grants para sa mga mahirap nating mga kababayan. Namumuhunan tayo sa kanilang edukasyon at kalusugan by providing them conditional cash grants. Kasi naniniwala tayo na para makaahon mula sa kahirapan, kinakailangan po sila ay makapagtapos ng pag-aaral at maging malusog at malakas so that eventually they'd be gainfully employed. Maganda yung katanungan mo, Jessa, kasi 18 years old, hindi na po sila imomonitor ng ating programa. Pero hindi po natin sila papabayaan. In fact, rini-refer po natin itong mga students sa Commission on Higher Education. Kasi ang CHED naman po, meron tayong college scholarships para sa mga 4Ps beneficiaries. So kayo ay maaring mag-enroll sa mga local state colleges and universities at makapag-avail nga po nitong assistance mula po sa CHED. So pwede namin kayong i-refer o pwede rin kayong magtungo mismo, no, sa mga opisina ng CHED para po mag-apply. Also, meron din tayong tinatawag na Tara Basa Tutoring Program. Dito naman para sa mga mahirap nating mga kababayan na meron pong anak who are enrolled in local state colleges and universities. Kinakapacitate po natin sila, tinetrain na maging tutors and youth development workers. Nang sa gayon, sila ay makatulong rin sa nation building. Yung pong mga bata sa mga public schools, mga grade 2 students who are struggling or are non-readers, sila po yung tinututor nila. And in return, they earn cash for work o yung regional minimum wage rate multiplied by the number of days na sila ay nag-tutor o nag-serve as youth development workers. So sa pamamagitan niyan, ma-address natin yung mataas na attrition rate o yung dropouts ng mga college students at matutulungan natin sila na maipagpatuloy din ang kanilang pag-aaral at the same time contributing to nation building. Usually yung mga programa kasi ng gobyerno, one per family. So pati po ba ang 4Ps? Pag ang isang membro ng pamilya ay kasama, meron siya 3 younger pa na mga below 18 sa sitwasyon ni Jessa. Makakasama rin po ba sila? Yes, actually, Attorney Migs, sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang minomonitor natin ang maximum of 3 children who are aged 18 years old and below. So, posible na si Jessa may kapatid pa sa elementarya, sa senior high school or junior high school, sila ay patuloy nating i-monitor. That's 3 correct. per family. That's correct. Ayan. So at least malinaw. Kaya maraming salamat sa iyo, Jessa, sa inyong katanungan. No? Ngayon naman makakausap natin si Valerie Opeñano mula sa Laguna. Good PM sa iyo, Valerie. Good evening po. Kamusta, Valerie, ang inyong pamilya sa ating kamusta po ang inyong pamilya sa nararanasan nating crisis ngayon? Same din po kay Jessa, magsasaka din po yung pamilya ko. So hanggang ngayon po, nakakaraos naman din po. Yung sitwasyon niyo po ba, tumataas na po ba ang mga presyo sa pagsasaka sa mga supplies po ngayon? Nararamdaman po namin kasi ang mahal na po ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, kasama natin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Meron ba kayong katanungan para kay ASEC Irene with any DSWD program? Opo, nung mga nakaraang araw po, may nag-viral po na batang babae na sumulat sa Pangulo. Isa po sa naisay niya ang pangahalay po. Ang tanong ko po, ano-ano po kaya ang programa ng DSWD sa mga biktima ng VAUST?
paano po sila makakahingi ng agarang tulong at paano po sila mapoproteksyonan. Maraming salamat, Valerie, sa katanungan at magandang gabi sa iyo. Actually, Attorney Migs, ang Department of Social Welfare and Development ay kabahagi ng iba pang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa mga cases ng violence against women and children. Ang DSWD po, we work with other government agencies kasi meron tayong tinatawag na multidisciplinary team that provides immediate and long-term solutions or interventions para sa mga VAUSI victim survivors. Sa DSWD, meron po tayong mga haven for women o mga centers and residential care facilities na pwedeng maging temporary shelter for victim survivors habang isinasagawa po yung mga legal na proseso, lalo't kung i-pursue ng victim survivor yung mga legal remedies. Meron tayong tinatawag na legal assistance din po. At habang sila ay nasa mga centers po natin, meron tayong comprehensive package of services. Tinutulungan natin sila sa pagkain, edukasyon, even values formation, and skills training and enhancement. Ginagawa din natin yan sa mga centers. Kaya tawag po natin comprehensive package of services kasi hindi lamang po isang intervention ang pinoprovide natin. Marami yan. Kasi ang gusto po nga natin, when we reintegrate the victim survivor doon sa kanyang community after the ordeal, ay mas malakas, mas matatag, at empowered individual na po siya. So, Asik, pag kunyari, nanonood ako, tapos isang biktima ng VAUSI, no, ng Violence Against Women and Children, kasama ang mga bata dito, punta ka sa barangay, kasi may help desk ang barangay, tama? correct. And ang barangay ang makikipag-coordinator, tatawag sa DSWD, para makita na pwede maka-avail nitong comprehensive package na program, Yes. no? That's correct, Attorney. Kasi sa mga barangay po, meron nga tayong mga committees, halimbawa, Barangay Council for the Protection of Children, meron din tayong mga VAUSI Help Desk, and then rini-refer po yan sa City Social Welfare Office or the May local city social din. welfare Oo. office. Kasi, Attorney Migs, di ba, ang social welfare is a devolved function. So, ang mga nangunguna talaga dyan ay ang mga local social welfare development officers. But we understand kasi na some LGUs ay wala pong mga centers, Yes. residential care facilities. So, tinatawag natin na case referral pathway po iyon, rini-refer sa DSWD kasi tayo po yung may mga managed CRCFs. Ayan. So, magandang katanungan yon. Kaya maraming salamat sa iyo, Valerie. Maraming salamat po. At sa ating pagtatapos, Asek Irene, ano po ba ang mensahe nyo para sa ating mga kababayan? Attorney Migs, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa DSWD para tayo makapag-provide ng impormasyon hinggil nga po sa mga iba't ibang mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD. Sa panahon po ngayon na nakakaranas tayo ng krisis, bunsod nga po ng Middle East turmoil, ang lagi pong bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na maging inclusive yung ating mga programa. Wala tayong maiiwanan sa mga sektor na lubhang na naapektuhan nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya nga po sa DSWD, pinagsisikapan po namin na maging maayos itong pamamahagi ng cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. And we'd like to take this opportunity na magpasalamat sa ating pong mga tsuper na despite the hardships and despite the difficulties that we are all facing, ay patuloy pa rin silang nagseserbisyo sa ating pong bayan. Mahalaga po na maisakay po ang ating pong mga mamamayan upang sila ay patuloy din po na makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. So again, kami po sa DSWD ay patuloy na tutulong po sa inyo dahil yan po ang bilin ng ating Pangulong Marcos Jr. Ayan, kaya thank you very much for being with us tonight, Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. And that's all for tonight. I am Attorney Migs Nograles, bringing you the current issues and concerns with solutions direct from our government offices. Ito ang programang nagbibigay diin sa bawat napapanahong issue. Dahil ang bawat problema ng mamamayan ay problemang dapat binibigyan pansin sa bagong Pilipinas. Ito ang Public Matters.